In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Mary, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, ever shall be without end. Holy Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro. Cute si mong baby, ah. Ay, kay na si baby. So, good evening sa lahat. Dito ngayon sa Zoom, mga First Honor, Sis Joanne, Sis Annalisa, Sis Eve, Brother Victor, Sis May. Belated happy birthday, Teya. At saka sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later pag-upload na sa YouTube. Okay. Sa pupuno. Okay. So, welcome sa ating weekly catechism, Knowing Our Faith, Faith Seeking Understanding. Recording. Recording stopped. Okay. Ang topic natin for this evening is the act of perfect contrition. Ang other title niya is Perfect Contrition, the Golden Key of Heaven or the Golden Key of Paradise. So, ang galing ito sa sermon or small pamphlet from a priest. Nakalimutan ko lang isulat dito yung name ng priest. Ano ko na lang. Lagay ko na lang sa comment sa Facebook sa pag-upload kung sino yung author ng pamphlet na ito. It is written 1950s. Perfect Contrition, the Golden Key of Heaven. So ito yung susi sa kaligtasan. Susi para sa langit. Perfect contrition. Huwag natin kalimutan. Okay? So, ang formula pa sa kaligtasan, ang formula para mapunta sa langit is very simple. No? Ano yan? Anong formula ng para sa maligtas? Sanctifying grace plus death equals salvation. Ganon lang, kasimple. Pag ikaw ay namatay with sanctifying grace, 100% ligtas ka. Okay? Ang problema lang ay itong dalawa, sanctifying grace and kamatayan, we do not have control. No? It is not in our control because number one, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Or, pwede nating sadyain na patayin natin sarili, pero alam naman natin, it is murder to kill ourselves. Hindi tayo maliligtas. Okay? And number two, ang sanctifying grace is a gift of God. We cannot merit it. We cannot merit sanctifying grace. It is given to us. We can only cooperate to maintain, to receive sanctifying grace and para mabalik kung ito'y nawala at para ma-maintain natin ang sanctifying grace. We can only cooperate with the grace of God. Pero we do not have total control of it. It is a gift of God.
Hindi ito dahil sa atin. Kagaya na sabi ni St. Paul, it is by grace that we are saved through faith, and it is not by our own works. Okay? Gusto ko lang ipaliwanag, ipaklaro na good works is very important for salvation. Okay? But good works alone cannot save us. Faith alone cannot save us. Okay? So, good works, and at the same time we are connected to the vine. We have sanctifying grace. Good works done during sanctifying grace, yan ang nakakatulong. Yan ay makakabigay sa atin ng merit. Okay? Pero good works alone, separated from Christ, cannot give us salvation. Okay? Now, kung mawala natin ang sanctifying grace, di ba? Review lang, konting review. Sa binyag, no? We receive sanctifying grace. No? When we are born in this earth, we don't have sanctifying grace. Our soul is dead in darkness. So, when we were baptized, we receive sanctifying grace, we become a child of God. Di ba? Pagmamayari na tayo ni God, hindi tayo pagmamayari ng diablo. And then, when we grow up, and then we choose to commit sin, especially mortal sin kills the charity of God, kills our soul, no? Kills the love of God in our heart. So, pag wala ng love of God, dahil pinatay ng mortal sin, dahil we voluntary choose to commit serious sin, no, nawala ang sanctifying grace. Paano natin ibabalik yon? So, there are two ways paano natin mabalik ang sanctifying grace pag nawala natin yung natanggap natin sa binyag. Nawawala yon. No? Hindi kagaya ang turo ng mga protestante, ng ibang protestante, once you are saved, once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, forever ka nang ligtas. Mali po na turo yon. Ang totoong turo ng simbahang tinatag ni Kristo is there is still a chance na yung kaligtasan na tanggap mo sa binyag pwedeng mawala when you commit mortal sin. So, hindi totoo ang once saved, always saved. Now, paano ibabalik kung nawala yon, yung sanctifying grace? Dalawa, confession, sacramental confession. Ito ay tinatag ni Kristo, one of the 7 sacraments na tinatag ni Kristo. And the other is perfect contrition. Okay? Now, itong confession, ito yung pangkaraniwan na paraan. Ito yung ordinary means. Itong perfect contrition, ito ay exception to the rules. Ito yung extraordinary. Kung baga, pabor na ni Lord, pabor na. Pero yung normal na paraan na mababalik yung sanctifying grace when we commit mortal sin is through sacramental confession. Pero dahil sa kanyang awa, binigyan niya tayo ng pabor, eto, perfect contrition. Okay. So, nung hindi pa dumating si Kristo, hindi pa niya tinatag yung sacrament, yung 7 sacraments, kasi si Jesus ang nagtatag ng 7 sacraments. Before the advent of Jesus sa Old Testament, paano sila napapatawad? Isang paraan lang, perfect contrition lang. No? So, wala pa kasing sacramental confession before. So, they can only be forgiven by perfect contrition. Swerte tayo ngayon, no? Dahil meron na tayong confession. Ngunit, dahil meron na tayong
Sacrament of Confession, inisip natin, swerte natin, tapos sila, kawawa sila dati. Hindi rin, kasi mas stricto ngayon si God sa atin. Kasi mas maraming tools, maraming paraan, maraming pabor na binigay, mas malaki rin ang requirement natin, no? Ano sabi ni Spider-Man? With great powers comes with great responsibility. Kagaya ng pag mayaman ka, mas stricto ang judgment ni God sa iyo kumpara sa mga mahihirap. Kasi mas mayaman, mas maraming chance na makabili ng Bible, makapunta sa simbahan, makatulong. So, hindi pare-pareho. So, didepende sa kakayahan mo. Kaya huwag tayong magbunyi na, ay, salamat, ang yaman ko, ang ibang pulubi, kawawa kayo. Nako, mas stricto si God sa mga mayayaman, matatalino, mas maraming talent. The more you have been given, the more will be required. Okay? Kaya huwag kang mag-compare sa sarili mo na happy ka na dahil relax ang buhay mo kumpara sa kaibigan mong naghihikahos, tapos bigay ka ng konti sa simbahan, siya nagbigay rin ng konti, kala mo pareho na kayo, no? Mas malaki ang requirement sa'yo dahil mas ano ka sa buhay. Okay, balik tayo. Now, if at the moment of death, may mortal sin ka, tapos walang pare, no? Kasi magko-confess ka para mabalik. The priest, by the way, is the dispenser ng divine mercies. The priest is the dispenser of the mercy of God in the tribunal of confession. Very common ngayong panahon na nahihirapan ka maghanap ng pare kung ikaw ay mamatay, no? Dahil mas maraming tao kumpara sa pare. Tapos medyo ang iba nagbibisi-bisihan din. Tapos at saka ngayon maraming sudden deaths. So ano ang last na susi natin, which the grace of God and will open heaven for you? It is perfect contrition. Yung perfect contrition ang last na key, susi natin para mabuksan natin ang langit, no? Kung ito'y sinirado natin sa paggawa natin ng mortal sin. Pero kailangan na itong napakahalagang grasya na pinagkaloob ni Lord sa atin, dapat nating matutunan paano gamitin. Paano, hindi to simple lang na perfect contrition, ayos na. We have to know how to use this during life. How to use this, especially at the moment of death. Kaya napakahalagang turo ito. Napakahalagang topic ito, mga kapatid. Imagine, susi. Sa mga nag-attend ngayon, if you learn this by heart, magkakaroon ka ng hahawakan mo yung susi. Just imagine mo may susi ka to paradise. Maghahawa ka ng susi. Yun. So, ilan daw kaya ang mga kaluluwa na mapupunta sa kapahamakan kung hindi dahil dito sa perfect contrition na binigay ni God sa atin as a gift. Sabi ni Cardinal Franz Zehen, sabi niya, kung ako'y makapag-ikot, kung papayagan ako makapag-ikot sa buong mundo, magbibigay ng lecture, eto ang paborito kong lecture na ibibigay. So, yan ang sabi niya. It will be my favorite lecture. Perfect contrition. Kasi napakahalaga, mga kapatid. Okay, pakatandaan natin na itong mundo na kinagagalawan natin, na tayo nabubuhay, hindi ito ang ating totoong tahanan. Hindi ito ang ating totoong tahanan at permanenteng tahanan. Ang ating totoong tahanan ay langit. We are just exile.
So, just like when every time we prayed, Hail Holy Queen, after this, to our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. So, our true home is heaven. So, kaya, every time we pray, Our Father who art in heaven, you are my God, you are my Father, and you are in heaven. So, heaven is where God is waiting for us. Sooner or later, darating kamatayan at tayo ay madadala sa ating eternal home. Swerte na lang kung papunta tayo sa eternal home, hindi sa eternal damnation. So, perfect contrition ay ang susi natin. So, lahat tayo dapat meron ito. Lahat tayo, mga kapatid, dapat dala-dala natin ito parati, itong susi, the key to heaven, perfect contrition. At lahat, hindi lang dala-dala natin ito, meron tayo nito, dapat alam natin paano gamitin. Okay. So, kung ikaw ay mabuting Katoliko, hindi ka yung lukewarm or nominal Catholic. Alam niyo yung nominal Catholic? Catholic in name only. Sabihin na, Katoliko ako pero, yung Katoliko, hindi nagsisimba, pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko, proud to be Catholic. Hanggang dyan lang, pero hindi naman sumusunod sa turo ng simbahan. Hindi nga nagsisimba kada linggo. Nagsisimba lang kung kailan gusto. Sabihin, God will understand. Yun ang mga nominal Catholics. Okay. So, kung ikaw ay mabuting Katoliko, a faithful Catholic, kailangan natin itong gamitin parati. Ito ang nagdala sa mga santo, sa mga saints, into high level of sanctity. So, hindi lang ito para sa mga makasalanan na para sila nagagamitin itong paraan para mapatawad ang kasalanan at maligtas. Kahit mga mabanal at mabubuting Katoliko, importante ito. Ito ang sikreto ng mga santo na bakit sila, isa sa mga sikreto ng mga santo kung bakit sila na punta sa highest place of sanctity. So if you're a sinner, itong susi na ito ay para sa iyo. Ito ay magbubukas muli sa pintuan ng langit na iyong sinirado dahil sa iyong kasalanan. Okay. Una sa lahat, ating i-define what is contrition. Ano yung contrition? Ang ibig sabihin ng contrition ay pagluluksa, ng ating kaluluwa. Pagdadalamhati, kalungkutan ng iyong paggawa ng kasalanan. Nalulungkot ka, ba't mo ginawa yun? Kinamumuhian mo sa paggawa ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng contrition. At hindi lang yun doon. Contrition means meron kang firm resolution. Ikaw ay buong puso mong nag-desisyon. Kung sa Bisaya pa, hugot ang imong desisyon. You have firm resolution na baguhin ang buhay mo. Babaguhin mo ang iyong buhay. At hindi lang yon, firm ang iyong decision na hindi ka na magpapakasala. Sinning no more. Nung sabi ni Jesus sa adulterous woman, sabi niya, I myself also do not judge you, but go and sin no more. So, habang buhay, hindi tayo kinukundina ni Jesus. Pero, may warning. Kasi ang iba, pag nag-preach, si Jesus mahabagin, He would always understand, He will accept you
where you are, no? Hanggang doon lang. Parang binibaby yung mga makasalanan. Pero minimiss out nila, no, yung part na sinabi ni Jesus, go and sin no more. Sin no more. Okay? Yung mga modernist at mga liberal na mga pastors and theologians, because they are also not living morally, chastely, may mga sikretong sin in their life, living a double life. So, para hindi sila makonsensya, they will not be as strict. They will not proclaim the gospel as a whole. They will leave parts of it, half-truth, para hindi sila makonsensya. No? And they will always leave out the part, go and sin no more. At saka yung manaalala nyo, may pinagaling si Jesus na lampa, paralyzed, at sinabi niya, do not sin no more because something worse will happen if you continue on sinning. Yeah? So always see, God does not enjoy people living in sin. Yung mga prosperity gospel, yung mga people who always gusto acceptance, happy lang parate, don't want to offend, always want God understands you, no? Yeah, of course, God is mercy. God is merciful. He understands us. He will receive us where we are. But, no? God wants us to change, to firmly resolve to amend our life. Gaya ng ginawa ni St. Augustine. Ha? Gaya ng ginawa ng lahat ng mga sinner, na mga naging saint. Sin no more. Okay. Para ang contrition maging totoo, merong tatlong condition. It must be internal, it must be universal, and it must be supernatural. Isa-isay natin. Inong ibig sabihin ng internal, dapat nasa kaibuturan na yung puso. You really, hindi yung sa lips lang na, God, I'm sorry for having offended you, ganun lang. No, it should be internal. No? Hindi yung nagsasabi ka lang without reflection or without thought. It comes from the depth of our hearts, dapat. Number 1 pa rin. So, hindi kailangang umiyak ka. No? Hindi kailangang naghihinagpis ka talaga na para kang mamamatay dyan. Kung dahil sa iyong contrition, ikaw ay nakaiyak, ikaw ay naghihinagpis, okay, mas maganda. Pero hindi kailangan, sabi dito. Hindi siya requirement. Hindi rin kasalanan pag ikaw ay umiyak. Mas maganda nga siguro, di ba? Pero may mga ibang paiyak-iyak naman, pero na hanggang emotion lang. Pagkabukas makalawa, isang kalabit lang ng boyfriend o girlfriend, gumagawa na ng mga kabulustugan. No? So it's not necessary, our tears, but it is a sign of contrition but not essential. Okay? Contrition rests on the soul. No? Hindi yan sa emotions. It is in the soul. No? Kung may emotion na dala, okay, bonus. No? But with a firm resolution, no? Yung firm ka, no? Tapat ka sa iyong desisyon na ikaw ay iiwan mo ang buhay ng makasalanan at ikaw ibabalik kay Lord. Yun. Number 2, it should be universal. Lahat ng kasalanan mo, hindi ka pipili. Ay, sorry ako, Lord, sa pagnakaw ko, pero hindi ka masyadong sorry sa sin against chastity, sa iyong sin of premarital sex or pornography. Pinipili mo lang. Yung iba parang may mga kasalanan ka mga panghawakan, or Lord, sorry Lord, may naging immoral ako, pero hindi ako sorry na nagtatanim ako ng galit dun sa kapitbahay ko na bruha, no? Hindi ko siya mapatawad. No.
Dapat lahat ng kasalanan, lahat ng especially mortal sin, universal pagsisihan mo, no? So para valid ang contrition natin, should be internal, should be universal, at number 3, supernatural. So yung rason na ikaw ay nagsisi dahil because of motive of faith, like takot ka, ayaw mo mapunta sa impyerno, or ayaw mong dumaan sa purgatorio, or gusto mong punta sa langit. Mga ganon. Hindi yung natural. Yung iba, nagsisisi dahil sa kanyang kasalanan, iniwan siya ng kanyang boyfriend or girlfriend o asawa. Or lumiit ang sweldo niya, or nawalan siya ng negosyo, nawalan siya ng pabor sa kanyang mga friends. Natural reason, pang makamundong reason, hindi yan po pwede. Hindi yan valid as a contrition. Pero kung it's about faith, it's about losing heaven, or fear of hell, or purgatory, it's valid. Okay? So, may dalawang types of contrition. Merong perfect, merong imperfect. As the word signifies, imperfect meaning hindi perfect. So, yung imperfect, punta muna tayo sa imperfect, okay? Sorry ka sa mga kasalanan mo because of fear of God. Fear of punishment from God, fear of hell, no? Yung perfect, sorry ka sa kasalanan mo because of your love of God. Dahil nasaktan mo yung pinakamamahal mo. Yan ang perfect na contrition. Okay. Explain natin further. Okay. So, sa imperfect, sorry tayo because we fear the just punishments of God. Second, because we offend the lovable God, the infinitely good, the infinitely lovable God. Yan ang perfect contrition. Now, during confession sa pare, okay, kahit yung imperfect, because of fear of God, fear of the punishment, pwede yun, accepted yun sa sacramental confession with the priest. Pero, if you do a perfect contrition, so walang pare, it will only be perfect if it is because of great love for God. You are sorry for your sins dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. So, kung dahil lang takot ka mapunta sa impyerno, hindi siya sapat. Hindi siya sapat. No? Sapat yon yung imperfect kung may pare. Okay? Now, yung kagaya ng may nagtanong sa akin sa lecture ko kay Saint Jean Vianney, yung si Voltaire. Si Voltaire ay isang manunulat sa panahon ng mga 1700s. He is one of the proponents of ng the Enlightened One. Because of his writings, many became atheists. And then he would always mock God in his writings, in his speeches. He always mocked God. And then, at his deathbed, may nakita siya mga vision of devils. And then he repented. He asked for forgiveness. Pero sa explanation ni Saint Jean Vianney, he was damned. Hindi siya na-forgive dahil naghanap siya ng pare, wala siyang makita. Kasi, siguro short notice, wala siyang makitang pare na nakapunta, hindi umabot para mag-receive ng kanyang. So yung kanyang repentance is only imperfect dahil more of fear of hell. Kaya he was damned because hindi enough ang imperfect contrition kung walang pare. Okay? And
hindi madali ang perfect contrition dahil kung buong buhay mo hindi ka sanay na ginagawa yon, yung because of love of God, tapos at the end of time, at the end of your life, emergency, hindi madali praktisin ang puso mo na magmahal sa Diyos kung ito'y sanay na pusong bato na sa Diyos. Kaya, huwag nating hintayin na, magpa-perfect contrition na ako, pwede naman pala. Hindi ganun kadali. Because you have to reach the certain type of love, at hindi lang to emotion, no, para to maabot. Kaya importante na buhay pa tayo, parati na natin itong ginagawa. Making an act of love every day. No? Now, perfect contrition springs from the perfect love of God. So kaya, yung perfect contrition at saka perfect act of love, magkaparehas yan. So, either pwede mong i-interchange yan. Yung you make a perfect act of love at saka perfect contrition, it can be synonymous. Because when there is perfect love, sin will be wiped out. Yeah. If you really, really love God, sin will be wiped out. And then, if you really love God, sorry ka automatic because napasakitan mo yung si God. No? So, our love of God, magiging perfect ang love natin kay God because we love Him because He is infinitely perfect, beautiful, good. No? And dahil sa mga hindi na mabilang na mga gift na binigay niya sa atin at sa mga hindi na mabilang na mga pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Okay. So, imperfect ang ating love kung ang iniisip natin yung benefit na makukuha natin sa Kanya. Like, benefit, tataas ang sweldo natin, mga benefit lang, na hindi tayo mamalasin sa negosyo, yung mga ganun lang, no? Our love is imperfect when we think principally of ourselves, of the benefits that we receive. Hanggang doon lang. And our love is imperfect when mas mahal natin, mas parati natin iniisip yung pabor, yung mga gift na matatanggap natin kumpara sa the giver of the gift. It should be, we are excited to the giver of the gift, the person itself, Jesus Christ Himself. You will want to have developed that relationship to that person rather than all the benefits of being a Christian, all the benefits when you pray. So, yun ang kaibahan. Huh? So, contrition is the pagdadalamhati that comes from love. It should spring from love. No? The person who is infinitely good, no? Who loves us so much. Wala nang ibang ginawa kundi pag nagmahal sa atin. Wala nang iba kundi iniisip niya kung yung kapakanan natin. Tapos atin siyang na saktan. No? So, if we repent through the fear of God, we lost heaven, purgatory, hell, that is imperfect. Kagaya ng isang bata, takot siya dahil mapalo, nagsusorry lang dahil takot siyang mapalo, imperfect. Parang ganun din tayo. Kung sa Bisaya pa, nahadlok sa gaba. No? Nahadlok o gaba. Ano bang gaba sa Tagalog? Parang walang yata, walang equivalent. Or mirisi. Or sa ano pa. Now, perfect contrition, we think principally about His greatness and goodness. Huh? Parang bata ba? Dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng example. Bigyan ko kayo ng concrete example. For example, yung tatay mo, nanay mo, magsasaka, naghihirap, halos hindi na kumakain, nagsasaka doon para makapag-college ka. Tapos, nung nag-graduate ka na, nag-attend sila sa halos hindi makabili ng underwear, sapatos, ang dungis-dungis, umattend ng graduation mo,
Sa halip na maging proud ka, nagtatago-tago ka pa doon sa graduation. Tapos, proud ka pang makipag-hangout sa mga barkada mong sosyal, saka sa girlfriend mo. At hindi mo man sila pinakilala. Tapos, nakita mo, labis silang nasaktan, no? Tapos, na-realize mo, dahil sa ginawa mo, na itong mga magulang mo na ikaw lang parati ang iniisip, nagsakripisyo para makagraduate ka ng college, labis mo nasaktan. At saka nagsisi ka. Nagsisi ka dahil alam mong mahal na mahal kanila. Tapos ikaw ay nanghingi ng patawad sa kanila. Yun ang example ng perfect contrition. Yung gaya ni Peter. Si Peter, dahil alam niyang mahal na mahal siya ni Lord, sinuklian niya ang pagmamahal ni Lord sa kanya ng hindi niya ipinagkailan niya. No? Ipinagkailan niya si Lord. I do not know Him. No? So, ang sinukli niya kay Jesus ay yan. Ang sinukli niya kay Jesus ay ingratitude. No? So, hindi kagaya ng bata na nagsorry dahil nalaman niya na dahil sa ginawa niya sa graduation, hindi na siya bibigyan hindi na siya papasukin sa bahay or hindi na siya bibigyan ng allowance. Natakot siya. So, imperfect contrition. Okay? Okay. The love of God. So, paano ba itong tanggalin yung participants? Okay. The love of God, He has loved us with an eternal love. So, parati nating iisipin, no? Ipasok sa ating isipan na ang pagmamahal ni Lord sa atin. He loved us with eternal love. He created heavens and earth because for us, for you, no? With all the tenderness. Binigyan niya tayo ng buhay at patuloy niyang minimaintain ang ating buhay. No? Lahat ng mga bubuti na tinatamasa natin ngayon, air, water, food, electricity, money, lahat galing sa Kanya. No? He loved me and gave Himself up to death for me, sabi ni St. Paul. So let us love God, no? Who has first loved us. So dapat lang mahalin natin si God dahil Siya yung unang nagmahal sa atin. Always remember that. Siya yung unang nagmahal sa atin. Okay. At kahit ipalagay pa natin na tanggalin natin sa isipan muna na yung mga biyaya niyang binigay sa atin. Yung kahit yung mga nagpapako siya sa krus dahil sa atin. Kahit wala yun. Sa Kanya pa lang mismo, He is already worthy of love. No? He is infinitely perfect, infinitely glorious, worthy of being loved. Kahit wala pa siyang binigay na gift sa atin. Kahit sabihin mo, wala ka namang binigay sa akin, Lord. Mula pagkabata ako, wala. Which is impossible, no? Pero kung ganun ka na talaga ka-dense, na hindi mo maisip yung mga biyaya na binigay sa iyo, kahit si Lord pa lang, wala pa siyang ginawa, He Himself is already worthy of great love, no? Independent of His mercies towards us. Kinuwento ni Saint Jean Vianney, no? Isang araw may lumapit sa kanya na babae at tinanong niya, Father, kasi alam nilang si Saint Jean Vianney napaka-holy na tao, given by God of mga wisdom and mga visions. Saan kaya ngayon ang aking asawa? Namatay siya bigla. At saka yung asawa ko habang nabubuhay, he is very careless of his duties as a Catholic. Ano na kaya nangyari? Umiyak yung babae. Very concerned siya kung ano nang kinahinatnan ng kaluluwa ng kanyang husband na hindi masyadong seryosong
Katoliko. No? Ang sagot ni Saint Jean Vianney, no? Hindi mo ba natandaan ang panahon na parating namimitas ng bulaklak ang iyong asawa at nilalagay sa altar ni Mama Mary? Dinedecorate niya. Yun ang kaugalian niya. Hindi siya ganun kaseryoso, pero natatandaan mo ba? Namimitas siya ng bulaklak, bouquet of flowers, and every Saturday, dinadala niya sa altar ni Mama Mary at dinedecorate niya. At dahil doon, sabi ni Saint Jean Vianney, dahil doon, our Blessed Mother, no, obtained for him the grace to make a perfect act of contrition before dying. At rest assured, ang asawa mo ay naligtas. No? Naligtas. Kasi pinagkalooban siya ng grasya na makagawa ng perfect act of contrition. Pabor sa kanya. Ang nakakuha ng pabor na yon si Mama Mary at pinagkaloob sa kanya. Dahil sa kanyang habit of putting a flower to the statue of Mama Mary every Saturday. He picked bunch of flowers. So Our Lady, in return for that very small token of love, pinakita niya sa kay Mama Mary, nilagay sa kanyang kamay at that crucial moment, at the last moment of his life, the key to paradise. The golden key to paradise. Ano yung susi na binigay sa kamay niya? The perfect contrition. So remember, perfect contrition is a grace. No? We can ask Our Lady, no, to help us obtain from our Lord Jesus. Paano natin ma-obtain ang perfect contrition? Okay, first of all, we must bear in mind that perfect contrition is a grace. A great grace from God. No? It's not something we can gain or merit. No? We have to ask for it. Ask for it every day, hindi lang once a day, many times in the day. Okay? You ask it. So, kung it should be our ardent desire na we will be given the grace, no? Hindi yan makukuha sa willpower na katalinuhan. It is a grace of God that maabot natin yung level na required ni God, the minimum requirement of love. No? And then, you repeat often this prayer, My God, give me perfect sorrow for my sins. So, part yan ng, give us this day our daily bread. Hihinto ako when I pray in the morning. I-enumerate ko na yung mga hinihiling ko. So, ito yung mga hinihiling ko. Bigyan ko kayo ng example, hinihiling ko in the morning. So, yung mga virtues, at saka the Holy Spirit, grace of final perseverance, spirit of compunction, spirit of prayer, spirit of detachment, no? Spirit, yung compunction sa yung compunction, yung hatred of sin, no? So, parang magpinsan itong perfect contrition. So, ask mo kay God na magkaroon ka ng sorrow of my sin. Di ba? Napansin nyo, magsasay tayo ng sorry, pero hindi tayo masyadong sorry. Hindi tayo parang hindi tumatagos sa ating kaloob-looban na tayo talaga ay sorry. Parang, sorry Lord, parang ganun-ganun lang. Hilingin natin kay Lord na marating natin yung depth of sorrow for our sins. Na talagang nagsisisi tayo, ba't natin nagawa yun? No? So, if you sincerely mean what you say, the Lord will give it to you. No? The Lord will hear our prayer. So, before the crucifix, so here's an easy way, no, to make the perfect act of contrition. Kneel down before a crucifix in the church or in our room. No? Kung hindi mo ito magawa, imagine mo na lang, wala kang crucifix. Imagine mo na lang si Jesus is in front of you. Kaharap mo si Jesus and tinitingnan mo ang kanyang mga sugat, looking at his wounds, no? And think for a few moments and repeat these words.
Who is this nailed to the cross? Sino ba itong nakapako sa krus? It is my Jesus, my God, my Savior. Hindi mo kailangan memorize ito. Basta ganito yung idea, ganito yung thought. Sino ba itong nakapako? Ito ay si Kristo, ang aking Panginoon. No? Tingnan mo kung paano siya nagdusa para sa iyo. Napuno ng mga sugat ang kanyang katawan. No? His soul submerged in anguish and humiliations. Bakit siya nagdusa? For the sins of mankind and for my sins. No? Tapos, manatili ka sa ilalim ng cross, sa iyong imagination. Remain at the foot of the cross. Manatili ka habang hinahayaan mong tumutulo ang dugo ni Kristo para sa iyong kaluluwa. Tumutulo ang dugo niya, hinugugasan ang iyong kasalanan. No? And then, ask yourself kung paano mo sinuklian itong pagdurusa ni Kristo. Tanungin mo ang sarili mo, paano mo ito sinuklian? No? I-remind your past sins. No? And because of your sins, dahil sa ating kasalanan, dahil sa iyong kasalanan, ito ang naging kalunos-lunos na sitwasyon ng ating Panginoon. Lahat yan, ginawa niya dahil sa iyong mga kasalanan. No? Sa nakakaawang sitwasyon. And then, promise Him that you will not crucify Him again. Every time we commit mortal sin, we're crucifying Him again and again. And then, slowly, fervently, repeat the act of contrition. Huh? You say the act of contrition. Or, pwedeng in your own words. Pwede. Kung ano yung spontaneous na mag-arise, those words in your lips and your heart. Filled with holy bitterness. Ito rin maganda tong 3 visits. Turo ni St. Charles Borromeo. Turo niya ito sa mga nagko-confess sa kanya. No? Tinuturuan niya. Para magkaroon ka ng sorrow for your sin, try this 3 little visit. Visit from above, visit from below, and visit from the middle. So, ano yung above? Yung isipin mo na kung anong pinagpalit mo sa langit. Yung paradise, pinagpalit mo sa empty pleasure. Mga panandali ang mga pleasure na ginawa mo. Pagpalit mo yung langit. So, kung gaano kakahibang na ipagpapalit mo ang the great treasure of heaven just because of the temporary, empty, walang kabuluhan, walang kwentang mga kasiyahan dito sa mundo. Visit from below is isipin mo na kung sa unang pagkakataon na ikaw ay gumawa ng mortal sin, pinatay ka na ni Lord, hindi ka na niya binigyan ng chance at ikaw ay andun na sa impyerno. Isipin mo kung ikaw ay hinatawan ni Lord ng kanyang karapat-dapat na hustisya. So magpasalamat ka na hindi binigay sa iyo ni Lord ang karapat-dapat na hustisya. Siya ay naging mabait sa iyo, naging pasensyoso sa iyo. Because of that, you will repent. Number 3, third visit is, kagaya pa rin ng sinabi, look at how Jesus suffered for you. No? Instead of repaying it with love, we crucified Him. So, mahirap ba gumawa ng perfect contrition? Yes, mahirap. Kumpara sa imperfect. No? Yung imperfect, again, suffice, meaning sapat na para sa confession with the priest. Pero, hindi ganoon siya kahirap na imposible. Hindi siya imposible. Mahirap lang. Mas madali ang imperfect dahil sa takot sa impyerno, takot sa parusa kay Lord. Pero yung perfect dahil sa ating labis na pagmamahal. Pero hindi imposible kung ito ay hinahangad natin at hihilingin natin kay Lord. No? Again, sorrow is in the will, not in the feelings. No?
All that is needed is that we repent because of our love for God. Because we love God above all. So, importante na we love God above all, above everything else. Above all the things, above all people, above everything. No? So, yun. All that is needed, again, is that we love God above everything else. That is all. Okay? So, yung perfect contrition, mga kapatid, meron siyang degree, may level. No? So, kagaya ng mga contrition ni St. Peter, sila ni St. Augustine, sila ni St. Mary Magdalene, grabe yung level nila. Hindi kailangan na parehas yung level sa kanila. Merong maabot mo lang yung minimum level, lesser degree, sapat na. It is quite sufficient. Okay? May degree yan. You don't have to compare yourself with other great saints. As long as you reach the minimum level ni God of your great love for God. Okay. Kadalasan din, mga kapatid, good news, okay? Hindi natin namamalayan, nakakagawa na pala tayo ng perfect act of contrition or perfect act of love. Ha? Example, when you hear Mass devoutly, grabe, full focus ka devoutly, di mo mamalayan, nakakagawa ka na pala perfect act of contrition. Or, when you make the Stations of the Cross properly, you already done perfect contrition. If you reflect before the crucifix or before the image of the Sacred Heart, you are making an act of love. Like for example, when you pray in the morning, no? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Pwede mo idagdag ng Lord, may everything that I do today may be an act of love for you. May everything that I think, may every words that goes out of my mouth, may it be an act of love for you. Practice that, saying that every day, because without you knowing, you're already making a perfect act of love. At the same time, automatic, a perfect contrition. May every beat of my heart, may every breath that I take, no, step that I make, may it all be an act of love. So, kaya importante to make an act of love, di ba? Make an act of love, act of faith, act of hope, di ba? Every day. And also, if you, every time you say the Our Father, in the first repetition, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done. Ito yung part ng Our Father na tatagal ako. Ang tagal ko dito. So ito sa tatlo. Hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done. No? Dito ako tumatagal. So, if you make these 3 acts of perfect charity, no, it is sufficient to cancel every sin from your soul. Imagine, pag you reach that part, sapat na para matanggal lahat ng kasalanan sa iyong kaluluwa. Okay. Now, very often, a few words suffice to express most ardent. No? Minsan, kahit yung short burst of aspirations, like for example, naglalakad ka, nagtatrabaho ka, sabi, may Jesus, mercy, my God, and my all. Or, my God, I love thee above all things. Kahit ganun lang. Or, my God, have mercy on me, a poor sinner. My God, have mercy on me, a poor sinner. Well, yan ang Jesus prayer. My God, have mercy on me, a poor sinner. Yun ang Jesus prayer. Binabalik-balik parati ng mga desert monks. Like for example, si David. No, di ba? Because of his one curious look to Bathsheba, he committed adultery and then murder. And after he committed murder, parang wala lang sa kanya. Hanggang tinulig siya ni Prophet Nathan. So, kinonfronta siya ni Prophet Nathan, he said, Peccave Domino. Sabi niya, I have sinned against the Lord. So, grabe yung pagsisisi niya. Because of his perfect contrition, inspired by God, Prophet Nathan said, the Lord has forgiven you. Huh?
Mary Magdalene, she didn't even say a word. She just cried and kissed and wept in the feet of Jesus. And then nakita ni Juan, grabe yung pagmamahal niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, "Woman, because you have loved much, your sins are forgiven you." No? Yung the good thief, si Desmas, Saint Desmas, no? Sabi niya, "Lord," it is spoken from his heart, no? Yeah, this punishment, we deserve it, no? He accepted his sin. And then, "Lord, remember me when you are in your kingdom." Kaya, sinagot siya ni Jesus, "Today you shall be with me in paradise." So, kung tayo ay sa kasamaang palad na we commit mortal sin, no? Or we commit sin, let us look at the tabernacle, look at the Calvary, no? And our hearts will be touched. Every time we commit sin, no? God forbids, we commit mortal sin or commit venial sin, immediately look at the cross. Visualize the cross. And it will move us to repent and we will be forgiven and will be saved. Let's go to forgiveness even before confession. Yes. So, if we're in a state of mortal sin and we make a perfect act of contrition, even before we go to confession to a priest, our sins are already forgiven. Okay, again, kahit hindi pa tayo nakakita ng pare, nag-confess sa pare, pag nakagawa tayo ng perfect contrition, our sins are already forgiven. No? As long as may intention ka na pag the soonest time possible, no? The soonest time possible, magko-confess ka sa pare. Connected yung dalawa. Hindi yan independent. No? As long as you promise in yourself to God that kung may pare kang the first opportunity na makag-confess, you will confess. Kahit hindi ka pa nag-confess sa pare, your mortal sins will be erased. The sanctifying grace will return to you. No? So, eternal punishment from hell will be remitted. All your merits from the past will be returned. It will be restored to you. No? For example, pag ikaw ay walang mortal sin and you made the perfect act of contrition, ano mangyayari? Wala kang mortal sin. You will be strengthened against future temptation. Yung mga grace, mga benefit na makukuha natin sa confession, sacramental confession sa pare, marireceive mo rin. Pareho ang marireceive mo sa perfect act of contrition. So, yung venial sins mo, ma-forgive. Ang magkakaroon ka ng indulgence, meaning, iikli ang panahon mo, matatanggal yung mga punishments mo, mga temporal punishments mo, iikli yung time mo sa purgatory. No? And your sanctifying grace will increase. Your love for God will increase. Okay. Contrition does not dispense with confession. Ibig sabihin, hindi ito substitute ng sacramental confession ang perfect contrition. Silang dalawa magkadugtong. Papatawarin ka lang ni Lord kung ikaw ay nag-promise na if given the chance, may pare, magko-confess ka. Yun. Hindi yun, nakapag-perfect contrition na ako, pwede na ako hindi mag-confess. Hindi yun. Dapat, nagpa-promise ka, as soon as possible, if there's a priest, you will confess. Ano sabi sa Council of Trent? No? The Church, under the assistance of the Holy Ghost, declared that perfect contrition, no, which proceeds from the love of God, justifies man and reconciles him with God, even before the reception of the sacrament of penance.
kahit hindi pa naka-confess sa pare. Your soul is already justified. Ngunit, ito ay understood na meron kang implicit desire to go to confession after. Okay? For example, dahil dito, kinuha ito sa turo ni Kristo na if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come and dwell in him. Titira ang Holy Trinity sa iyo, sa taong merong pagmamahal sa Diyos. At automatic, ang taong nagmamahal sa Diyos ay nagsisisi sa kanyang kasalanan, no? For having offended Him. Hindi pwedeng mamalagi ang Diyos sa kaluluwa na may bahid ng mortal na kasalanan, no? May bahid ng mortal sin. It follows that perfect contrition, no, vanishes. Perfect contrition because of your great love for God, tatanggalin niya ang kasalanan sa iyong kaluluwa. Babalik ang Holy Trinity, titira sa iyo. That is the meaning of sanctifying grace. Now, dito natin nakita na kaya palang burahin ang kasalanan sa iyong kaluluwa ng perfect contrition. Ang tanong, bakit pa natin kailangan mag-confession kung nabura na? Ang answer ay sinagot ng Catechism of the Catholic Church. Ang sabi, if we fall into sin, every time, ito yung proseso mga kapatid, huwag niyong kalimutan. Sa kada makagawa tayo ng kasalanan, especially mortal sin, ang kaagad natin gagawin ay to make an act of contrition right there and then. No? And to go to confession as soon as we can. Ito yung rules. To make act of contrition and to go to confession as soon as possible. So, yung iba, hinihintay pa nila may confession, doon sila magsasabi ng sorry. No. Before, anong process pag nakagawa ka ng kasalanan? Even before going to confession, you should already make a perfect act of contrition. You say sorry already. Yung iba, anong gagawin? Nakagawa ko ng mortal sin. Available si Father mga 2 weeks pa. Lubos-lubisin ka ng paggawa ng kasalanan. Sige, dadamihan ko na para isang pagkumpisa lang. I-enjoyin ko tong 2 weeks. Kasi, after that, wala nang kasalanan. Babay kasalanan na. Are you really sorry if you are thinking like that? If you are doing that, are you really sorry? You are abusing the tribunal of confession of God. You are not really sorry. You are being legalistic. You are hiding behind the letter of the law, not the spirit of the law. Nagiging legalistic ka. Parang, kung given the chance, uulit-ulitin mo ang kasalanan, dahil kung hindi lang ito pinagbabawal ni Lord, mag-e-enjoy kang gagawin ito ulit-ulitin. So that is not a true love. Dapat right there and then, na na-realize mo, yung ginawa mo ay kasalanan, nakapanood ka ng nakasunto ka ng tao, nakapanood ka ng pornography or any sin, right there and then you realize you make a perfect act of contrition even before going to the priest. Because you don't know. Pwedeng right there and then when you make the act of contrition, pwedeng because of your great love and your firm purpose of amendment, your sins have been forgiven. So, again, it does not do so independently of confession. Hindi separate ang perfect contrition sa sacramental confession. Magkadugtong yung dalawa. Okay?
Kung sa ano pa, parang pasiunana na gift ni God sa iyo yan. No? So, in His goodness, He has given us extraordinary means, which is perfect contrition. So, kailangan ba kaagad? Ano ba ang minimum time na dapat natin mag-confess after we make the perfect act of contrition? So, at least within the year, dapat nakagawa ka ng sacramental confession. No? Because pag lumagpas ng 1 year na hindi ka nakagawa ng sacramental confession, after mong gumawa ng perfect contrition, you will commit another mortal sin because you are willfully disobeying the commandments of the church. Okay. So, every time you make the act of contrition, you should have the intention of going to confession as soon as possible. All theologians, no, ang turo sa atin, lahat sila nagkakaisa na ang turo to go as soon as possible. Huwag mo na hintayin yung 1 year. As soon as possible. Because, several reasons. One reason is, we are more certain that our sins are forgiven. Masigurado tayo dahil naririnig natin ang boses ni Jesus through the priest. Boses ni Jesus, your sins are forgiven. So, masigurado tayo. No? And then, kasi hindi tayo sigurado kung ang ginawa nating act of contrition, perfect ba yun or imperfect. So, alam naman natin, kahit imperfect, tatanggapin ni Lord basta may pare. And then, we will also have a greater peace of conscience, peace of mind. No? And then, matatanggap natin yung mga promise ng sacramental confession na kasama, no, doon sa sacrament. Para ba siyang yung act of contrition, para siyang before ka pumunta sa doktor or sa hospital, gumawa ka na ng first aid kit. Tinapalan mo na ng first aid. Sugat mo. Diba sugat ka, dami-daming sugat. Alam ka namang hindi mo nalagyan ng bandage yan at tatalian ng tourniquet. Mauubos ang dugo mo. No? Before ka mapunta sa hospital o sa doktor. Kaya, when you commit sin, the perfect contrition or the act of contrition is a first aid. Yun. Kasi malay mo, hindi ka aabot sa hospital. Malay mo, hindi ka aabot sa pare. Namatay ka on the way or namatay ka sa tulog mo. Hindi ka na nagising. Yeah? Okay. May iba kang sasabihin, ang dali-dali naman palang mapatawad ang kasalanan. I'll just make this perfect contrition. Pwede akong gumawa ng kasalanan paulit-ulit, no? Hindi ako mag-worry because maggagawa lang ako ng perfect contrition, okay na. Diba? Yung mga wise guy, yung isipin. Ang sagot dito ganito. Ang tao na mag-iisip ng ganito, no? That gagawa siya ng kasalanan dahil meron namang perfect contrition, anytime pwede niyang gawin, ay hindi totoong sorry ng kanyang kasalanan at hindi totoong nagmamahal sa Diyos. So, kung ganyan ang pag-iisip mo, nagagawa ka, aabusuhin mo yung awa ng Diyos dahil anytime pwede kang mahingi ng pasaylo, ng kapatawaran, hindi mo maaabot ang perfect act of contrition. You will die in your sin. Because you are being legalistic and you are not truly repentant. You do not truly love God. Okay? How could he say he loved God above everything when he intends to offend God without remorse? No? Kung ang tao ay talagang sorry sa kanyang kasalanan, he will resolve not to do it again. He will resolve not to do it again. Of course, may parating nangyayari yan na kahit nag-sorry ka na, in the future, nagawa mo ulit. Halos lahat sa atin, ganyan nangyayari. Pero ibang usapan yan. No? Hindi ibig sabihin na naulit mo yung
pinangako mong hindi mo gagawin, ay hindi na perfect contrition yon. No, ibang usapan yon. Ibang matter yon. As long as during the time your resolution is firm, buong tapat, buong puso kang nangangako na hindi, yung puso mo is really convinced na hindi mo gagawin, hindi mo naman alam yung future, God will accept that. God will accept that. No? So, anong gagawin mo pag ikaw ay nakagawa ulit in the future? So, you just have to repent once more. And then, this time, resolve more firmly, mas lalo mong higpitan ang iyong pangako than ever, than before, to be more vigilant in the future. No? So, sa mga taong gustong mapanatili ang sanctifying grace sa kanilang kaluluwa, perfect contrition is a great instrument, is a great tool. No? At sa mga taong kahit nagsumisikap na at nahuhulog sa pagpakasala, ito ay malaking tulong pa rin yung perfect contrition. Pero sa mga taong inaabuso ito as a means of committing sin again and again, sinning freely, instead of being a divine remedy, it will become an infernal poison. No? Yung mga taong continuing in their sinful lifestyle because God is love, kuno. No, God cannot be mocked. You are presuming to the mercy of God. Sin of presumption. Do not presume that you will receive mercy from God in the future. God promised mercy now if you repent. But in the future, He never promises that you will reach the confessional. Model daw ng si St. Augustine, yung bago pa lang ng kanyang kapistahan, no? He is a model of perfect contrition. Alam naman natin na naging chick boy si St. Augustine dati, living a hedonistic life, immoral life, no? And then when he was converted, he said, "Too late, O eternal goodness, have I learned to know you." Nagsisi siya kung bakit huli na niyang minahal si Lord. For the future, I will love you. He is firmly resolved. Kung siya ay nagbagong buhay, tuloy-tuloy na. No? I will love you. I will never offend you again. So, kaya si St. Augustine, isa sa mga model ng perfect contrition. So, perfect contrition is important during life. No? So, gawin natin, we have to do it frequently. Parati natin gawin. Every day gawin natin. No? So, para sa mga taong gusto mamarate ang sanctifying grace. Kasi, kung hindi tayo bibigyan ng special favor ni God, ng divine revelation or private revelation na you are in the state of grace, nobody knows. Kasi yung mali yung sabihin mo na, pag namatay ako, kagaya ng ginagawa ng mga sekta, pupunta sa bus, tapos tatayo, kung mabangga tong bus na to, alam nyo bang langit na kayo? Kami, sigurado kaming langit because we receive Jesus Christ as Lord and Savior. Mali na turo yun. In the Bible, in the teaching of the church, no one knows if you have the sanctifying grace. 100%. We only have confidence. Meron tayong high confidence, but we cannot have 100% certainty. Unless kung binigyan ka ni Lord ng special revelation na you are in the state of grace. May mga saints na sinabihan niya. No? Pero, unless kung hindi binigyan siya Lord, walang nakakasigurado. Because God will still have to judge us. He is the judge. Kaya napakalapastangan na sabihin mo, ito, langit na to, mabait ito, here is in heaven, happy birthday in heaven. No? We cannot know for certain. No? Pero, if we do always act of contrition every day,
every moment of the day, mag-i-increase ang ating confidence that we are in the friendship of God. No? And also, minsan, hindi natin alam kung, di ba, may papasok na mga lustful thoughts or hateful thoughts. Hindi natin alam kung nag-consent ba tayo sa thought na yon o hindi. So, anong gagawin natin? Should we do an examination of conscience? Ang sabi, hindi. That is useless. Huwag examination of conscience dahil kung, for example, lustful thought yan, pag binalikan mo yung thought na yan, baka mahulog ka sa pagpakasala. Sa pagpapakasala. Ano ang gagawin natin? You make an act of contrition. Sabi ni St. Francis de Sales, if you are in doubt, if it is a sin or not, just do right there and then act of contrition. And worry no more. No? Even if it were revealed to us na we are in the state of sanctifying grace, yung act of contrition still is beneficial. Every act of perfect contrition will increase our sanctifying grace. No? It is worth all the riches in the world. It will cancel our venial sins. It will remove the stain of our soul, increase our fervor in sanctity. No? It remits some of our time in purgatory. Strengthen our souls, increase our confidence, no? Na we will receive the grace of final perseverance. What is the greatest graces of all? The grace of final perseverance. What is the grace of final perseverance? That we die in the state of sanctifying grace. Huh? That we die in the state. Hilingin natin yan araw-araw, that we die in the state of sanctifying grace. So, ano pa bang hihigit pa sa kaligayahan na hinihilingin natin? Wala nang hihigit pa na tayo ay in the state of sanctifying grace. Alam niyo ba mga kapatid kung anong nangyayari if we are in the state of sanctifying grace? Meaning, Father, Son, Holy Spirit lives in our soul. Para siyang magic wand. Para siyang magic. Lahat ng gagawin natin, kahit anong simple, lahat may merits. No? Lahat ng sufferings, may suffering tayo, may maganda tayong ginawa, good works, suffering. Yan. Dito papasok yung good works. If we do good works, and we are in the state of sanctifying grace, lahat yan magkakaroon ng points. Kahit yung sufferings na we unite it to the cross of Christ, lahat yan magkakaroon ng points. No? Para siyang magic wand, nako-convert. Pero, if you're in the state of mortal sin, hindi ka nagsimba sa linggo, inuna mo pa yung pang-grocery, inuna mo pa yung mga pagpupunta sa mga beach, hindi ka nagsimba, that is already a mortal sin. No? You have maraming tao, ito yung binigay kong example, bakit daming Katoliko hindi alam to. Akala nila pwede, depende lang kung mood nila. It is a great sin not to attend Mass without a grave reason. Yung grave reason, nagkasakit ka, hindi ka nakasimba, excuse yun. O any other grave reason. Now, lahat ng good works mo, lahat ng prayers mo, lahat ng sufferings mo, walang kwenta yan, walang points yan sa heaven. If may mortal sin ka na hindi mo pinagsisihan, hindi mo ginawa ng perfect contrition o hindi ka na-confess. Yun. So, dyan papasok ang good works na hindi makakasave. No? Kasi yung good works mo, hindi considered good works if you are separated, if you don't have sanctifying grace in your soul. So, sayang lang yan. Akala mo, tapos may nakikita kang tao, siguro langit yon yung namatay yung tao. Kasi, maawain, nagbibigay ng pera sa mga may hirap, may scholar siya, gano'n, smiling, generous. Pero hindi mo alam, lahat ng mga bagay na pinanggagawa niya, tumutulong sa mga mahihirap, may scholar siya,
ginawa niya lahat yon in the state of mortal sin. Kasi for example, hinayaan niya lang yung isang beses na hindi siya nagsimba, hindi niya yung binanggit sa confession. That is a mortal sin. Hindi niya binanggit na siya ay may sinuntok or nanonood siya ng pornography. Buong buhay niya, gumagawa siya ng mga mabubuti na merong mortal sin na hindi napatawad. So during the time, lahat ng ginawa mong mabubuti, hindi recorded sa Book of Life. How pitiable is the state of a man who is ignorant of perfect contrition. So sayang, knowledge is power. Kaya nakakabuti yung mag-attend tayo ng mga lecture, gaya nito, na alam natin, meron tayong susi, the golden key to paradise, perfect contrition. Kung hindi mo alam, disadvantage. No? Those person who has a mortal sin in his soul, goes to bed at night, wakes up in the morning, being an enemy of God, not a friend of God. At hayaan niya ito, no? May friend ako na pratik kong nire-remind, magpakasal ka na. Mabait kang tao, mabuti, friend ko. Pero hindi na papakasal sa simbahan, live-in pa rin hanggang ngayon. Sayang, mabait. Pero hindi tayo, kahit anong bait mo, you are not saved by your good works. You are saved by grace. Again, kahit anong bait mo pa, you are not saved by your being a good person. You are saved by grace. If you are in the state of mortal sin, you are separated from God. You are separated from Jesus. No? Hinahayaan mo, you stay in that for weeks, months, years. Oh, unhappy man. To live practically all his life in mortal sin. No? An enemy of God. Kampante lang tayo. And then we comfort ourselves saying, mabait ka namang tao. No. You are not saved by your own works, but by the grace of God, to be connected to Christ. Abide in me and I will abide in you. If you are separated from the vine, you cannot do good works. Yeah? So without merits of heaven and in constant danger of being lost eternally. So always ka lang natatakot. Sabihin, hindi ako ready. Takot ka mamatay. Kasi you're not at peace with God. So at the moment of death, this practice is so important. No? So kung important siya sa during life, lalo siyang mas important at the moment of death. No? Especially when death comes suddenly at walang pare. So do not delude yourself. Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Nasabihin mo, hintayin ko lang at the moment of death, gagawin ako ng perfect contrition. Huwag. No? Because perfect contrition is only given to people with goodwill. Yung may tamang, yung kalooban niya ay kagaya ng kalooban ng Diyos. May people with goodwill. Peace on earth with people of goodwill. No, di ba? Sabi ng angel, peace on earth to people of goodwill. So, kung hayaan mong patuloy sa buhay na makasalanan, with the hope of deathbed conversion, deathbed repentance, doon na ako maghihingalo, doon ako nanghihingi ng patawad. Instead of facing a merciful judge, you will face the judge who will say, you will seek me, but you will die in your sins if you abuse. Huh? Always remember, you do not know when the Son of Man comes. Baka maparehas ko sa mga 5 full virgins, no? Sa parable. Will I have sufficient time cause of a sudden death? So kung ikaw ay parating nagpa-practice ng perfect contrition araw-araw, even in a sudden death, with the grace of God, God will give you. No? It requires very little time. If during your life, you are practicing it frequently. Should you ever be present? For example, may nakita ka, gaya ng nagmumotor kami, may nakita ako na aksidente, bumubula ang bibig sa daan. Hindi ako nahiya, nilapitan ko doon sa daan sa highway.
nilapitan ko. At I said to him, maraming nagtataka siguro yung mga nakapanood, sabi ko, you say, I'm sorry Jesus, I love you Jesus. Kasi baka hindi naabot sa ospital, buwawala ng bibig, yung dugo, lumalabas sa bunganga. Hindi na ako nahiya. Nilapitan ko yung aksidente. Say, I love you Jesus, I'm sorry Jesus for my sins. No? Ganun gawin mo. Run quickly but calmly to the victim. Give him a crucifix to kiss. Kung wala kang crucifix, no? Sabihin mo, slowly and clearly, repeat after me. Sabihin mo. And then, sabihin mo yung act of contrition. No? Kahit sa tingin mo, hindi na siya nakakarinig, wala na siya sa kanyang ulirat, humihinga pa, no? Sabihin mo yan. You may save a soul. A soul that you may save will be your crown in heaven. Laking gantimpala ni Lord sa'yo pag nagawa mo yan. Pag may na-save ka. Lalo na sa mga taong sa bingit ng kamatayan. No? So, when should we make an act of contrition? Every night. Kahit hindi every night. Kahit every moment, several moments of the day. Pwede. So, after you say a few prayers, no, in your evening prayer or night prayer, think for a moment, no? Anong mga kasalanan na nagawa mo ngayong araw? And then, kung may nagawa ka mang mortal sin, hindi mahirap yon, lalabas yan. Kasi obvious masyado ang mortal sin eh. Pero yung mga venial sin, kailangan mo pang isipin masyado kung ano yung nagawa mo. Pero mortal sin, lalabas yan. Obvious masyado. No? So, in front of the crucifix or Mama Mary, sa picture ni Mama Mary or statue, make the act of contrition. After that, you can go to bed at peace. No? You may peace of mind kang matutulog. No? Simulan mo ngayong gabi. Huwag ka nang bukas, simulan mo na ngayong gabi. No? Never omit this most excellent practice. Never omit this most excellent practice because if you have been faithful in making frequent acts during life, no? Bibigyan ka ni Lord ng grace to make that perfect contrition at the supreme moment. Ang ibig sabihin ng supreme moment, at the hour of your death, to save your soul. No? Pero kung bibigyan ka naman ni Lord ng enough na time, na example, matagal kang mamatay, nakapaghanda ka, example, cancer, alam mo yung malapit ka na mamatay, let your last prayer be an act of love towards God. Lord, every beat of my heart, every step that I make, even your own words, may it be an act of love for God. Because a perfect act of love is at the same time a perfect act of contrition. So with a childlike confidence, no, fly into the arms of the divine mercy. Para kang bata na ipapaubaya mo lahat. With confidence, may hope, may confidence ka, ikaw ay nagtitiwala na ikaw ay papatawarin. No? Because God will be a merciful, compassionate judge. He will not be a just judge to you. He will be a compassionate and merciful judge. So sa katapusan, let this be our closing prayer. You can open your microphone if you want. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Oh my God, from the bottom of my heart, I am sorry for all my sins, because by them I deserve your just punishment in this life and in the next. Because I have been ungrateful to Thee, my greatest benefactor, and above all, because I have offended You, the most perfect and the most amiable good, my Savior, who has died on the cross for my sins, I am firmly resolved to amend my life, never more to offend You, and to avoid the occasions of sin. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen. Amen. So, yun na yung closing prayer natin. So, thank you brothers and sisters for attending. If you have questions, you can PM me. So, i-greet ko lang yung mga hindi ko nag-greet kanina. Yung Brother Richard, Sis Josie, yun, Brother Neil, Sis Beth, yun, Sis Marites. Hindi ko na i-greet yung mga nag-greet ko na kanina. Okay? So, sa mga nagtiyaga dito sa Zoom, saka sa Facebook, extra points kayo kay Lord. Lalo na dito sa Zoom kasi mahirap magtiyaga dito. No? See you, brothers and sisters. Bye. Thank you. God bless. Bye, Doc. Bye. Thank you po. Bye. God bless, Bye. Doc. God bless. God bless. Po. See you next week. See you next week. Next, Doc. Bye. Bye.